Please be seated. Maraming salamat, Engineer Philip Urucha. The introduction fits my weight but not my height. Kidding aside, I am not overweight, I am only under height. Well, ito po ang unang pagkakataon na ako ay magsasalita sa isang napakaraming mga magsisipagtapos sa senior high school. And I feel honored to be part of your graduation exercises. Talagang nakamamanga ang naging development ng Nuestra Señora de Guia Learning Center to Nuestra de Guia Academy of Marikina. A joyful greetings to the President and Chairman of the Board, Engineer Urucha, the Executive Vice President and Vice Chairperson, Madam De Guia Urucha, of course, the Vice President for Academic Affairs, Engineer Paul Gian Urucha, and his beloved wife, the different principals from the different campuses, coordinators, faculty members, personnel. I am highly honored to be part of the 26th graduation exercises of this wonderful academy. Gusto ko rin pong magpugay at kilalanin at sumaludo sa ating mga magulang na narito ngayon. Nung makita ko po kung gaano sila kadami, hindi tayong overwhelmed. At of course, gusto kong batiin ang ating mga magsisipagtapos o nagtapos na sa ating senior high school at hopefully, I can inspire you with what I'm going to say. You know, the road to victory, the road to an enjoyable and happy life is a road to it is a road of uncertainty. It is a maze of doubt, confusion. Sa gulo ng ating bansa at sa ating nangyayari sa kapaligiran ng ating bansa, tunay na marami ang pwedeng mangyari na maka-apekto sa inyong plano o direksyon sa buhay. Gusto kong magsimula sa pagitan ng magpapakita sa inyo ng halagang ito. Ano ito? 1,000 peso bill. Sino ang may gusto ng 1,000 peso bill? Lulukutin ko ito. Kakaparan ko pa ito. Sino ba ang may gusto ng 1,000 bill? Bakit sa kabila ng paglukot, pagtapak, pagdumi ng bill na ito ay gusto nyo pa rin? Dahil hindi nagbabago ang value ng 1,000 peso bill na ito. Alam niyo kung inyong isipin, patapos kayong mapag-aral dito sa paranang ito, sa academy na ito, patapos niyong malaman, ma-develop ang inyong knowledge, ang inyong problem-solving skills, you must realize that you are more valuable to your parents,
to your classmates, to your friends, to your alma mater. Mas mahalaga na malaman ninyo na kayo ay valuable person, special person. Kaya anuman ang mga problema ang nakita ninyo, nagkaroon man ng confusion, nagkaroon man ng path of uncertainty, dumaan mo kayo sa iba-ibang problema, dapat lagi niyong maisip who you are. Sabi ni Socrates, isang great thinker, the first thing that a person must know or must do is to know himself. Kung kilala niyo ang sarili niyo, alam niyong labanan ang anumang problema ang kakaharapin ninyo sa inyong paglalakad o pag-journey sa buhay na ito. Alam niyo ang mga alam niyo at alam niyo rin ang hindi niyo alam. But whatever it is, the challenge is there. You have to be able to stand and fight against the challenges that you will be confronted as you journey through life. It is also important that you do not only know yourself, but it is doubly important to be able to manage yourself. Sabi ng ating presidente, ang isang pinakamahalagang character traits ninyo ay persistence. Tama yun. Persistence. Marami ang nagtagumpay because of persistence. Kung ito ay dadagdagan mo pa ng positive attitude, dadagdagan mo pa ito ng patience, dadagdagan mo pa ito ng prayer, always praying to God, you will never waver in your direction. Manage or control yourself, because if you are not able to control your tongue, yung tongue na ito ang pwedeng maging dahilan kung bakit kayo mag-fail. Master or manage your emotions, because if not, baka mangyari ito doon sa, ano nga itong rage dito? Yung antipolo, highway rage, hindi nakapagpigil na baril. You have to manage your tongue, your emotions, your knowledge, your skills. You have to make good use of your free will. Kung meron tayong kaibahan sa ibang nilalang, ang kaibahan ito is we are given the special power to choose. In this world, there are always two options to choose from. Una, would you choose to be good or bad? Would you choose to do evil or good? Would you prepare to be true or fake? Ang daming fake ngayon. Would you prepare to be in the light or in the darkness? Would you prepare to love or to hate? These are things that you have to consider in your journey. What is important is, in this type of splits in our lives, you have to always choose the right. You would rather be humble than be proud. Kasi alam natin, pag masyado tayong proud, yun din ang bagsak natin. So, mahalaga na you are able to manage yourself. That is according to Aristotle. And Aristotle is just the student of Socrates. At relevant pa rin sa mga panahong ito yun. Tama na pasalamatan natin ang ating mga magulang kasi yung mga sufferings nila ay hindi magiging ganyan kayo kung hindi nila pinaghirapan. Tama yun. Huwag nyo silang kalimutan, lalo na sa kanilang pag-edad. You know, I'm already 80 years old. Of course, I don't feel 80 because 80 is only in the mind. If you don't mind, it doesn't. But I am very thankful to God because kahit ako ay 80 na, ang feeling ko 70 lang. And you cannot question one's feeling. What I'm trying to point, my dear graduates, is that you make good use of the power to choose. Maaaring makapag-aral kayo ng isang kurso na hindi nyo gusto, pero nandun na kayo. Make good use of that opportunity to like that course and to do something about that course. Let that course
be your instrument or tool in order to achieve your goal. Walang masamang tinapay sa atin. Ang importante sa atin, guidance ng Diyos, tuloy natin ang ating. Hindi, actually, kung ako yung aking mga anak ngayon I have 6 children. 5 daughters and 1 son. Yung son ay youngest. Nung 5 lang ang anak ko, pag may nagtanong sa akin, how many kids do you have? Ang sabi ko, I have 3 daughters and 2 girls. Pero sa awa ng Diyos, lahat sila ay nakatapos, lahat sila ay involved din, yung tatlo ay involved sa education, yung isa ay nasa Commission on Higher Education, yung isa ay nagtatrabaho ng IT sa States, at yung isa ay meron siyang ibang vocation. Bilang isang padre de pamilya, I am glad, I am happy to have that kind of children. Kaya mga kamagulang, kahit sa panahon ito, alam niyo ba kung ano generation tayo? Generation Alpha, 2011 to 2025. At kasama ng Generation Alpha, yung Generation AI. Ano yung AI? Generation Artificial Intelligence. Yan na ngayon ang trend. Kaya maraming mga challenges na darating sa inyong buhay, pero marami din mga opportunities na darating sa inyo. Kaya alamin ninyo mabuti kung ano ba talaga, sino ba talaga kayo, ano ba ang gusto nyo, at i-control ninyo, i-manage ninyo yung sarili until you reach what you're aspiring for. Alam niyo, ang isang problema, kahit dito sa ating bansa, gagawa ng batas, pero hindi naman ma-implement. Ang katulad nun, ganito. May hawak kang tabak, akma ka ng akma sa isang kahoy na gusto mong putulin, pero ayaw mo namang tagayin. Paano mapuputol yung kahoy kung akma ka lang ng akma? Marami sa ating mga kabataan, forma ng forma, pero walang aksyon. So, importante ang action. Importante ang action. Alam niyo, if you will ask me to define the truest measure of an educator's success, I find it this way. The truest measure of an educator's success depends on the number of students he has touched, who in turn become responsible citizens of this country. Kasi kung ang estudyante mo ay naging irresponsable, there is something wrong. You have not really touched your student. So, bukod doon sa sinabi ng ating presidente na sa tingin ko ay may inspire na kayo, yun na lang iwanan ko sa inyo. Yung inyong kaalaman, yung inyong katauhan, yung inyong pagkukontrol sa inyong sarili at nagmit sa tamang ambisyon, you will do good, you will do well, and you will make a difference in this country. Ngayon, alam nyo, nalulungkot ako kasi iba ang sistema natin dito. Alam natin na ang ating bansa ay naiwan na ng mga other Asian countries. Sana ang mga kabataan tulad ninyo ay mamulat sa kahalagahan ng self-discipline, ng national discipline, ng pagsunod sa mga nakatataas at pagsusumikap, persistence, patience. Yan talaga ang kailangan upang tayo ay makarating sa dapat nating patunguhan. Muli, ayoko na magpakahaba sapagkat alam kong napakarami ninyo. Yun na lamang ang iwanan ko sa inyo. Make the most of what you have. Do not forget your parents. Love your parents. And then, if you do that, you are going to be and you are making a difference in your life. Mabuhay kayo lahat.